Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, ayon po kay Boying Remulla, nire-rekomenda ng Ombudsman na walang piyansa ang kaso ni Jinggoy Estrada, non-fianceable. Ito po, si Anticler naman sa isang banda, sa mga binabato sa kanya ng mga kinakasuhan daw, yung mga Senate 13 o Senate 13. Ang sabi po ni Anticler, matagal nang may issue yung mga senador na bumubuo po ng bagong mayorya. Matagal nang issue yan. Yun na nga ang problema natin, Anticler. Bagamat matagal na po silang inisyuhan, iba po yung nakikita namin, yung timing po ngayon. Ayon nga po sa si Kiko Barsaga, bakit ang timing po? Kung kailan po nagkaroon ng kudita yung 13, tsaka po naglabasan muli yung kanilang mga kaso. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na, okay? Mag-likes, mag-subscribe, at pakishare na rin po to para mas marami po ang panood at makapakinig sa atin. Pasensya na po kayo kung medyo madaling araw na. Ako po ay bumiyahe patungo po rito sa ating kuta. At nakatulog na. Ganun po talaga pag antok na antok ka, kinakailangan unahin natin yung tulog eh. Alam ko po na konti lang po yung makakanood, huwag kayong mag-alala. Mamaya namang madaling araw o mamayang umaga ay panonoorin naman nila to. Okay, simulan na po natin mga kapatid. At baka simulan pa ng iba. Ito po, no? Ito muna ang mga asungot. Ayon po rito kay Congressman Asidre, antindi. Antindi, Congressman. Antindi pala na itsura ni Asidre sa sa close-up. Ha? Pagkatapos ng ulo, wala talagang leg. Ito literal wala leg. Ako pag gumanon may leg na eh. Ayan, may leg. Ito si Asidre talagang literal na walang leg. Kumbaga sa pag nagkatay ka ng baboy. Pag nagkatay ka ng baboy, pagkatapos mo matanggal yung ulo, na kaagad, pork belly na agad. Antindi. Okay, ito po ang sinabi na napakamahiwaga nito ni Asidre. Sabi po ni Asidre, flood control hayaan na kay Boying, Senado dapat mag-focus sa impeachment. Ayon po kay Asidre. Antindi, no? Ano ba pakialam mo sa Senado? Senador ka na ba? Overlord ka ba? Ngayong hindi na pumoporma. Kasi noon, inuutusan ni Martin si Tito Soto, di ba? Kaya nga tinawag nating Tuta Soto yan dahil sunod-sunuran kay Martin. Ngayon, ito ng bata ni Martin. Mas malupit to. Bata lang to ni Martin eh. Si Asidre. Bata-bata lang ni Martin ngayon, inuutusan po ang Senado. Hoy, makinig kayo mga senador sa amo nyo. Sinasabihan kayo ng amo nyo na wag na raw nyong problemahin, ipaubaya na raw kay Boying. Ipaubaya na raw sa ombudsman niyang flood control. At tumutok na lang kayo dito sa impeachment. Baka makagalitan kayo ng amo nyo. Ang pangit po, no? Kung siguro eto po, dito po natin makikita, pag hindi po nila sinagot to si Asidre, na walang boto, maski yung bagong pamunuan. Kung ako po ang senador, kahit ako ay nasa minority at majority, susupalpalin ko tong si Asidre. Ano ba pakialam yung mga congressman sa gawain? Ngayon lang po, mula po nang naupo si Tito Soto, diyan lang po nagkaroon ng bilang Senate President. Kahit pa nung ngayon lang po nagkaroon ng kasi ang tingin nila, Tito Soto nga presidente nyo eh. Ibig sabihin, ganyan kayo kabubugok.
Ngayon lang po nagkalakas yung mga congressman na sabihan yung mga senador ng mga dapat nilang gawin. Yung mga Senate nung mga nagdaan, hindi po ubra 'tong mga asidre na 'to. Hindi po ubra yung mga payo-payo nito. Kung buhay siguro si Miriam Defensor Santiago, nakatikim ng kaliwa't kanan 'to, eh. Okey. Ngayon po, dito na po tayo sa iba pa. Inano lang natin 'to si Asidre kasi nakakarindi. Mga mga wala namang bilang biglang magsasalita ng ganyan. Ito po, inirekomenda, ombudsman, inirekomendang walang piyansa ang kaso ni Jinggoy. Ayan, so formal na pong sinampahan ng, kaso ng, Office of the Ombudsman at nilagay po nila sa kanilang rekomendasyon na wala pong, hindi po makapagpiyansa si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya dito po sa Sandigan Bayan, kaugnay ng maanumalyang mga flood control projects ng gobyerno. Okay. Ito po yung kinumpirma sa press conference nito ni Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ayon po kay Clabano, ibinatay ang pag-aay ng kaso sa rekomendasyon ng National Prosecution Service ng Department of Justice. Ito po yung sinasabi rin na ni Amy Marcos na mukhang pinoproyekto talaga lahat po ng Senate majority pinoproyekto. Ngayon, wala namang problema, alam na natin yan eh. Noong December pa nga yan, di ba? December, naghihintay tayo, hindi po sinampahan. Hindi po sinampahan na actually, gaano nakatagal sa kulungan si Ramon Revilla? Kasabay po nila Ramon Revilla. No? Kung matatandaan po natin, kasabay po ng kaso nila Ramon Revilla itong tatlo yan sila, di ba? O apat. Hindi, parang separate yung kay Chis eh. Yung tatlong sabay-sabay, Joel Villanueva, Ramon Revilla, tsaka tong kay Jinggoy. Yung kay Chis Escudero parang nakaseparate pa eh. Pero alam na po natin matagal na. Yan yung parang gusto nilang ipangako na December may makukulong. Wala po akong problema dyan. Nasampahan ng kaso kung may nakikita po, ano man yan. No? Ako nga, kay Bato eh. Okay din ako ng sampahan ng kaso. Basta dito po sa korte sa Pilipinas. Kasi iba po yung korte ron sa ICC, kulong ka na agad eh. Wala nang due process dun eh. Katulad ng ginawa kay Tatay Digong. So, anong problema mo ba dun kung sinampahan ng kaso? Yung timing po, no? Yung timing na nananawagan yung minority senator. Alam po naman natin yan, ito pong kaya po maraming nakumbinsi dito sa sumama sa bagong mayorya dahil po sa kawalan ng aksyon ng dating Senado dyan po sa flood control issue. Hindi po sila nag-iimbestiga. In fact, nirekomenda nila na masampahan ng mga kaso to eh, di ba? Noon pa po na may nakabinbing na. Pero ano po pagkakaiba noon at saka ngayon? Ang tingin ko po rito kasi, ginagamit po nila tong banta na kakasuhan. Kaya po biglang nanahimik eh. Kung papansinin po ninyo, nawala po yung ingay ni Chis Escudero, Joel Villanueva, tsaka to ni Jinggoy. Kasi sila yung mga pamunuan nun eh. Chis Escudero, Senate President. Jinggoy, pro tempore. At saka si Joel Villanueva naman ay majority floor leader. So sa galit po ng admin nun, kasi inayaan nila si Marcoleta na mag-blue ribbon eh, di ba? Dalawa yan eh, blue ribbon tsaka yung binasura nila yung impeachment ni BP Sara. Kaya napalitan to si Chis Escudero. At nung pinalit po to si Tito Soto, yun na nga po, no? Nariyan pa rin yung threat
na anytime sasampahan ng kaso itong mga nabanggit ng mga senador, Jinggoy, Kiss, Joel Villanueva. O yan. Anytime nakabinbin na sasampahan sila ng kaso. Pero dahil si Tito Soto naman yung Senate President, kontrolado naman nila yung takbo ng Blue Ribbon. Ano po yung takbo ng Blue Ribbon? Hindi nag-iimbestiga. Walang problema. Parang threat lang sa kanila yan. Sige, okay na yan. Total, hindi dehin bokiki na kayo. Okay na muna tong kaso nyo. Nakabinbin lang to. Anytime na may gawin kayong kalokohan, sasampa namin. Ngayon, ang tanong ko, timing di ba? Hindi pa po nila ginigive up yung eto, by hook or by crook, gusto nilang maagaw uli yung Senate presidency. By hook or by crook, gusto nilang maagaw yung pamunuan ng Senado para hindi na po, wala na po silang ano dyan kay BP Sara. Wala na silang magagawa dyan. No? Hindi po nilang kayang pigain yung mga senador na bumoto. Hindi po sila makakakuha ng 16. Dito po sila nakakonsentrate na wag matuloy pa rin yung BRC investigation. Dahil isang investigasyon lang yan, ang turo na niyan sa pinaka-boss nila. Boss ng lahat. Mastermind ng lahat ng mastermind. Boss of all boss. Dito sa sindikato ng flood control. Oh. Kaya gagawin po nila ang lahat. So timing po to. Nagkudita kayo. Kakasuhan namin kayo. Bakit si Jinggoy lang? Di ba? Yun yung tanong Bakit si Jinggoy lang? Kasi sa tingin nila, si Jinggoy, kahit na anong gawin nila, hindi na makukuha. Kahit na anong gawin nila, ano na yan si Jinggoy, talagang matigas pa sa makunat pa sa inuyat yan. Hindi ko alam kung narinig ko lang po yung inuyat. Huwag niyo na akong tanungin kung ano yun. Makunat pa sa inuyat yan. Ibig sabihin, kahit na anong gawin nila kay Jinggoy, hindi na nila, kaya sinampahan na nila ng kaso. Ako, ang tingin ko, pag bumaliktad yung dalawa, bawi na naman nila Napapansin nyo ba si Chis Escudero sa lahat ng gulo na to? Tahimik lang? Hindi nyo rin ba napansin? Yung kumbaga yung makahatak lang dyan ng dalawa. Ako kasi, eto real talkan tayo Tama yung sinabi ni Camille Villar, tama yung, tsaka yung mga Villar din, di ba? Yung threat Kinakailangan makita nila na yung threat ay genuine. Totoong may threat sa kanila. Sampulan natin to. Sino dito sa mga to, sa mga posible nating kasuhan, sino dito yung kahit na anong gawin natin ay hindi na babaliktad? Si Jinggoy ang nakita nila. So sampulan natin ang kaso si Jinggoy para baka may bumaliktad sa dalawang Villar o kaya bumaliktad yung Chis Escudero o yung Joel Villanueva. Kaya nakasalalay po to. Yan yung tingin kong moves nila Kasi kung ang gusto lang po nila ay kasuhan lang lahat, bakit hindi pa pinagsabay-sabay? Bakit ang inuna yung sa tingin nila kahit na anong gawin nila hindi nila mapapabaliktad? 'Di ba si Marcoleta? Putya kahit na anong gawin nyo rin hindi nyo mapapabaliktad yan. Pero pag nakasuhan nila si Marcoleta o kaya si Jinggoy at nakulong ng walang piyansa, magdadalawang isip na yung hindi naman ganun yung loob. Na teka muna, bakit ko isasakripisyo yung buhay ko dito kay Cayetano? Bakit ko isasakripisyo yung buhay? 'Di ba? Kasi ang tagal na po niyan
Ang tagal na po nitong mga kaso na 'to, bakit ngayon lang sinampa? Yung timing po ang problema, eh. Okey, idugtong na rin natin 'tong sinabi ni Auntie Claire kasi may kaugnayan din 'to, eh. Tignan po ninyo, eto ayon kay Auntie Claire. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang aligasyon ng Senate Majority na tina-target umano sila ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang sunod-sunod na kasuhan. Sabi ni Auntie Claire, wala pang yung kudeta, wala pa yung Senate 13, may issue na. May issue na si Jinggoy, may issue na kay Joel Villanueva, may issue na kay Chis Escudero. Yun na nga eh, Auntie Claire eh. At may issue na rin daw kay Rodante Marcoleta. Kaya mali daw yung sabihin na pinag-iinitan sila dahil sa nagkudeta sila. Tama yung sinasabi mo, may issue na sa kanila. At tama rin na hinold nila yung issue na yan para, kumbaga, blackmail. Sige, hold to. Hanggat dehin bokiki kayo, hindi namin isasampa itong mga to. Pero once na kayo ay pumalag, isasampa namin to. Yung timing eh. Yung pinuruhan ni Auntie Claire dito si Marcoleta. Sabi ni Auntie Claire, mula rin sa bibig ni Marcoleta, yung campaign contribution na hindi niya dineclare sa SOSE. Yun na nga eh. Ikaw nga nagsabi na doon nakabata yung kasong plunder ni Marcoleta, campaign contribution. So kung campaign contribution po yan, hindi po yan yung binabanggit nila na nagregalo ka dahil gusto mong tumanggap ng pabor doon sa tao. Ang sinasabi nyo ngayon, campaign contribution. Talagang pinatototohanan nyo yung campaign contribution. Di ba yan nga yung kinaso nyo kay Marcoleta sa Comelec? Magkaiba po kasi yung plunder eh. Karamihan po sa plunder, hindi ko po sinabing, hindi ako sigurado kung ang involved lang sa plunder yung public money. Pero karamihan po sa plunder, meron kang nilustay na 50 million pataas. Nilustay mo, ibig sabihin may nilustay ka na pera ng taong bayan. Ito po hindi naman nilustay ito. Mga kaibigan, tinulungan si Marcoleta, gusto siyang manalo bilang senador. Nag-campaign contribution. Kaya po, ito pong campaign contribution na to, dapat na nagpapasya nito, yung Comelec. Ang linaw po eh. Nagpasya na yung Comelec eh. Ano ba yung pasya ng Comelec? Ang pasya po ng Comelec, walang ginawang kasalanan si Marcoleta. Tapos na po yun. Pero alam nyo po, sabi nga ni Marcoleta, kaya tinanong siya di ba? Sa tingin mo ba kaya kang ipakulong nitong gobyerno? Kaya nga akong sampahan ng gawa-gawang kaso eh. Yung pagpapakulong pa. Talagang dito po makikita, no? Sa mga senador natin na to, yung Senate 13 na to, kung gaano po sila katatag. Si Bato hindi talaga babaliktad yun. Magtatago yun pero hindi babaliktad. Si Marcoleta, naku po, katakot-takot na, talagang magdudurugan na kayo niyan. Lahat na ng batas na alam nyo. Pero malaki rin po talaga yung posibilidad na mapakulong talaga sila. Kaya lang, yung status po nila na yan at ganito po kasutil tong gobyerno, talagang asahan nyo po na hindi po obra na hindi mo i-compromise. Kung ayaw mong makulong, kung ayaw mong hindi makulong, i-compromise mo yung prinsipyo mo. Yan, tingin ko hindi nila kayang i-compromise yung prinsipyo niya ni Marcoleta, ano man ang mangyari.
Okay. So matagal-tagal po 'tong laban na 'to. Kaya kapit lang tayo lahat. Kasi expect natin baka mabawi nila yung, Senate presidency, wala na namang BRC. Kaya nga po, ang safety net diyan, Alan Peter Cayetano, 'wag lang pong sagot na sagot sa mga akusasyon nila. 'Wag lang pong defensive tayo. Umatake naman po yung bagong majority sa pamamagitan po ng investigasyon. Simulan niyo na next week, bakit ba yun ang problema, Ano ba ang pumipigil sa inyo para mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Simulan na natin 'yan kasi ano man ang mangyari alam na ng mga tao, 'pag kayo tinanggal tapos hindi nila tinuloy yung investigasyon, alam na lahat ng tao na yung purpose lang nitong para bawiin sa inyo yung Senate presidency o yung pamunuan, ang tanging purpose niyan ay pigilan na naman yung, napipintong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kaya atake naman, Senate 13. 'Wag naman kayong padihado na lagi na lang kayong huhulihin, lagi na lang ah, okey. Arnold Clavio pumalag. Dito po sa tila ginagawa raw pong bayani si Bato de la Rosa. Huwag niyong tularan itong ilang government official na umabuso at ngayon pinapanagot para siya pa ang bayani. Parang siya pa ang kinakawawa. Teka muna, problema mo yan. Bakit idadamay mo ang taong bayan? Yan po ang sabi ni veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Alam mo Arnold Clavio, eto lang po ang pananaw ko sa buhay, no? Pag ang isang tao naglingkod sa gobyerno at hindi niya ikinayaman yung ginawa niya, tapat sa tungkulin yan. Hmm. Pag yung taong gobyerno hindi yumaman, ano man ang ginawa niya, tapat siya. Bakit? Hindi niya ikinayaman, Una kasing sukatan yan, bakit ka gagawa? Yan yung point ko, Kung talagang illegal yung pinagagawa ni Bato, bakit ka gagawa? Illegal na rin lang yung gagawin mo. Bakit hindi mo pa ikayayaman? The fact na ang ginawa ni Bato at ni Tatay Digong, ang tanging nahita nila ay umani. Ang tanging inani nila hindi maleta kundi kaaway. Talagang maituturing talaga na pagpapakabayani yung ginawa nila. Meron kang misconception ng pagiging bayani, Arnold Clavio. Kasi sa amin malinaw yung pagiging bayani. Kung magbubuwis ka ng buhay sa paniniwala mo, 'di ba? At hindi mo ikinayaman yung mga ginawa mo, pagpapakabayani yun. Hindi ko maintindihan, yan bang ginagawa mong pagtatanggol sa mga mandurugas, Arnold Clavio? Yan bang ginagawa mong, pagtatanggol sa mga mandurugas ay kabayanihan? Sa totoo lang, mga mandurugas yung inaano mo. Ano ba ginawa ni Bato? Magkano ninakaw ni Bato? Magtanong ka naman sa mga taong bayan. Mapera ka naman. Mag-research ka. Tanungin mo yung mga taong bayan, yung nakatira talaga sa yung poorest of the poor. Perception nyo lang yan, Hindi ka ba nagtataka bakit 90% ang rating ni Tatay Digong? Samantalang war on drugs yung isa sa mga pangunahin niyang, proyekto o programa ay war on drugs. Hindi mo ba pinagtakahan yan? Wala ka ba talagang sense ng yung journalism sense sa'yo? Bakit ang kinakampihan mo ay -15 ang rating? Hindi ka ba nagtataka, Clavio?
o nasilaw ka na ng ano? Napakasimple lang eh. 'Di ba? Yung taong bayan ang nagpapasya kung tama yung ginagawa ng isang leader. Thank you very much po kay Eddie Morcroft na nagbigay ng $699. Yung pinapanigan mo, isinusukan ng taong bayan, -15. Yung mga pinapanigan mo, Matulfo Brothers, pinagtatawanan ng netizen. Haha, hindi likes, haha, sa sarili niyang, baka sabihin mo sa DDS lang, hindi. Sa sarili niyang ano yun eh, Facebook account eh. Pinost niya yung walkout nila. Pinagtawanan ng tao, haha ang inabot, hindi likes, hindi heart. Haha. Talaga bang kayong mga media, wala na kayong pakiramdam sa iba? Di nyo na maramdaman yung damdamin ng taong bayan? 90%. Kumpara mo sa -15. Ang layo, di ba? Yun yung binabanatan nyo. Yung ginawa nung 90%, ibig sabihin, siyam sa bawat 10 Pilipino, isa lang yung tumanggi dun. Yun yung mga kinakalinga ninyo. Yung 1% ang kinakalinga ninyong mga media. Pero yung 99%, okay lang sana kung ano eh. Kung yung ginawa ni Bato, super yaman niya ngayon eh. Yung ginawa ni Bato, may maletang dumadating sa kanya. Wala naman eh. Pero hindi ka bumabanat sa mga amo mong involved sa mga nakawan. Hindi ka bumabanat sa mga magnanakaw. Alam niyo po, yan ang problema natin, no? Ang hirap pong lumaban kasi kalaban natin yung mga dapat parehas. Kalaban natin yung media. Alam niyo ba yung media? Ano nila yan? Sa kanila, kasi ano namin dahil nagme-media na kami. Hanggat maaari, parehas kayo. Bagamat meron kayong ano, pero pag tumarap kayo, dahil hindi lang naman Duterte yung mga audience ng media nyo, ganun po eh. Natututunan na namin na mag-iisang taon pa lang kaming kumbaga matatawag na broadcaster. Oh, pero kayo ang tagal nyo na tapos yan pa pinag-aralan nyo. Saan sinabi sa journalism na maging bias ka sa mga magnanakaw? Thank you very much kay Knowing May na nagbigay sa atin ng 10 AED. Pinakulong yung mahal ng tao, yung 90%, pero yung -15, yun ang kinakampihan mo, Clavio. Para saan ba kayo? Mahirap talaga eh. Kaya ako nagpapasalamat din na nauso kami. Nauso yung mga vlogger. Hindi ko po sinasabing perfecto yung mga vlogger. Marami rin po yung vlogger yung fake news. Marami rin pong vlogger yung siyempre talagang hindi naman natin masasabi na aral lahat ng mga vlogger eh. Marami rin po yan nabibiktima rin ng fake news. O, biktima. Katulad ng mga ibang tao. Parang ibig nyo sabihin lahat ng vlogger alam nila yung pwede ka mabiktima rin ng fake news. Pati mga vlogger pero yun nga laban lang eh. Kung wala kami siguro dito, matagal na natin itinakwil yung mga Duterte. Katulad lang po ng ano yan, ng litanya. Hindi po nagbago yung media sa tingin ko lang ha. Kaya napaka-natural nila Arnold Clavio, wala po sila yung akala mo yung nakukonsensya sila, hindi. Matagal na silang ganyan. Ngayon lang po nagkaroon ng social media. Ngayon lang po nagkaroon ng mga vlogger.
na may kakayahang mag-isip, may kakayahang magsalita. At sa kumbaga kabutihang palad, mas pinaniniwalaan po yung mga vlogger kaysa sa kanila. Okay. Halimbawa po itong si eto si Kiko. Tigilan na ninyo ang paninira at mga kasinungalingan ninyo, mga trolls na mga bayaran ng mga kurakot na politikong nasa likod nyo. Kayo yan. Hindi kami yan. Mga kakampi ni Kiko yung pinariringgan niya. Galit na galit sila. Ayan po ang power ng vlogger ngayon. Kahit tawagin kaming trolls, kahit tawagin kaming bayaran, wala kaming pakialam. Ilalantad pa rin namin yung mga ayaw ibalita ng mainstream media. Ilalantad pa rin namin yung mga ayaw patulang balita. Kami ang maghatid. Mahirap. Kasi wala kaming mga budget na kasing lalaki ng mga budget ng mainstream media. Wala kaming budget na katulad ng mga sa trolls. Mahirap talaga yung laban. Pero talagang ganyan eh. Masarap yung may pinaglalaban ka di ba? Parang pag-ibig, ang sarap nung may pinaglalaban mo yung mahal mo eh. Wag lang sanang may mahal yung mahal mo. Ang hirap ipaglaban. Binanatan ni Senator Kiko Pangilinan ang mga anyay trolls na bayaran na patuloy na nagkukumpara sa naging sitwasyon noon ni mamamayang liberal, ML, Representative Laila de Lima sa sitwasyon ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Malayo naman talaga. Malayo naman po talaga yung kay de Lima at saka kay de la Rosa. Kasi po si de Lima, may mga kasong kriminal po at sinampa po yan sa korte ng Pilipinas. At narinig po namin lahat po ng testigo niyan dahil sa isinagawang congressional hearing. Narinig po namin, nakilala namin si Dayan, nakabetchin ni de Lima. Narinig namin at nakilala namin si Jonel. Narinig namin at nakilala namin o nalaman namin kung ano yung mga pinagagawa ni de Lima doon sa ugnayan niya dyan. Samantalang kay Bato de la Rosa, hindi po Pilipinong korte ang umuusig sa kanya. Dayuhang korte. Ang layo talaga. Si Bato de la Rosa, nakapagpatahimik. Malayo talaga sa bintang. Ang bintang kay Bato, pinagpapatay niya yung mga addicts at mga drug lords na kinakalingan ninyo. Mga pusher. Samantalang kay de Lima, ang bintang sa kanya ay kasabwat niya yung mga drug lord. Bintang to At yung mga naroon sa mga sindikato ron sa Bucor. Ang layo, di ba? Si Bato de la Rosa pwedeng maging bayani balang araw. Si de Lima hindi. Kaya wag niyong ikumpara talaga. Si de la Rosa tumupad sa tungkulin. Sumunod sa legal na utos ng legal na presidente. Yung binibintang kay de la Rosa ay pagsunod sa isang legal na utos. Kay de Lima, ano yung binibintang sa kanya? Anong legal doon sa binibintang sa kanya? Huwag niyong ikumpara talaga si de Lima kay Bato. Ang layo. Yung isa nabuhay sa prinsipyo. Yung isa nabuhay na mayroong kasamang driver. Layo naman. Eto. Hindi nila matanggap to eh. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, 'di ba? Sabi ni Amy Marcos, nung panahon na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, ibig sabihin to si de Lima to.
Nag-motion din naman sila na mag-remote voting. Ngayon minamasama na nila. Nung nakakulong si De Lima, nag-motion din yung ipokritong si Kiko. Nag-motion ka rin eh. 'Di ba? Huwag daw ikumpara si De Lima kay Bato. Talagang incomparable yun. Sa bintang pa lang eh. Pinagbibintangan si De La Rosa na sumunod sa legal na utos ng legal na presidente sa isang legal na programa ng pamahalaan. O ano ba bintang kay De Lima? Gumagawa ng illegal na gawain. Involved yung mga drug lords, involved yung mga taga-bilibid. Ang layo, sa bintang pa lang eh. Ito kasi dapat may nag-aano rin eh. Sawang-sawa na tayo na kriminal si Bato, patay. Milyon po ang sumuko sa tukhang. 6,000 lang po yung napatay dyan na sinasabi ng laban, etc. Ito po ang sinabi ni De Lima. Sinagot niya yung nag-motion naman sila na mag-remote voting. Those were never approved. Hindi raw po na-approve yung motion. Kahit nga may COVID-19 pandemic noon, di pa rin ako pinayagan. Pero hindi yan yung usapin. May nag-motion. At hindi winock-outan yung nag-motion. Ngayon po siya, winock-outan yung nag-motion eh. Ganon din po yun. Pinigilan ba yung nag-motion? Malamang natalo lang si Kiko ng majority at that time. Kasi nga, pang-kriminalidad yung ano eh. Eto na naman, nagsalita naman tong si Eli Ratby. Ratby na lang po, yung Eli Fernando, Elijah Fernando. Yan po yung salita ng salita laban sa gobyerno pagdating ng botohan. Pro-impeachment kay BP Sara. Mga peke talaga mga dilawan eh. Nakisama pa kala Libiste, nakikipagpicturan pa kala Libiste, kay Kiko Barsaga, kapal na mukha nitong Eli Ratby. Wag na yung Babe Bibo, Bu. Mahilig kasi to sa Ratby. Wala kaming pakialam sa'yo. Salita kayo ng salita, kayo ni Toby Chanko. Dakdak kayo ng dakdak. Pagdating na kinakailangan yung boto nyo, wala rin. Parang yung tama kayo, tama yung mga pinaglalaban nyo. Ito impormasyon, galing. Pagdating ng botohan, kumampi sa kabila. Yung pala para masabi lang na yung mga congressman na DDS ay bumoto laban kay BP Sara. Utot nyo. Kaya hindi ako maluloko ng mga yan eh. Noon ko pa sinasabi, hindi naman mga Duterte supporter yan si Chanko tsaka yung Elijah na yan. Dilawan yan. Okay. Ito po sabi ni Drilon na naging very visible ngayong panahon na to. Yung kaso daw ni Estrada ay patunay na no one is above the law. Correct naman kayo dyan na Senator Drilon. No one is above the law. Di ba? Pero ang sinisilip po kasi namin, timing eh. No one is above the law except congressman. Sino po sa mga congressman ang nakasuhan dyan sa flood control? Ang gusto po namin, nakakasuhan sila Jingo Estrada, pero yung mga tinuturo po ng mga bilyonaryong contractor, bakit po wala silang kaso?
ni ayaw po silang imbestigahan. Yung mga binabanggit na pangalan ni Libiste na mga congressman, bakit hindi man lang imbestigahan? At iba pa. Yun yung problema eh. No one is above the law except the congressman, except mga congressman. Tama po yan, naniniwala po ako dyan. Hindi ako pabago-bago eh. Hindi porket kakampi mo na pumapabor sa'yo, dapat okay po ako nakasuhan yung mga senador. Kahit po kasama dyan sa Senate 13. Kasuhan dito sa Pilipinas. Okay nga ako kasuhan si Bato dito eh, kahit sinasabi kong mali yung pagkakaso kay Bato, kasuhan nyo sa Pilipinas. Pero yung timing eh. No one is above the law. Bakit wala pong congressman? Mula nung nagsimula to, kahit mismo sa bibig ni Ping Lacson sa mga expose niya nung hindi pa siya Blue Ribbon, meron siyang binabanggit na 67 kong traktor. Oh, ni isa ron walang kinasuhan. Sa 67 kong traktor, congressman na kontraktor pa. Ang tindi po nun. Wala ngang binabanggit na senator na kontraktor eh. Doon po talaga. Kontraktor na sila, ibig sabihin, nakipagsabwatan na sila kung palpak yung flood control project. At the same time, congressman pa. No one is above the law sana. Tama. Sino nakasuhan na kontraktor? Kung wala, di merong above the law. Huwag na tayo magbulan, tsaka yung timing niyan. Ang tagal na niyang kaso na yan eh. Nung kung December nyo kinasuhan si Estrada, katulad ng sabi nyo no, na may makukulong sa December, bakit wala nakulong nung December? Hindi nyo kinasuhan kasi tahimik sila eh. Inayaan lang nila sila Tito Soto eh. Si Marcoleta lang daldal ng daldal sa against the leadership nila Tito Soto eh. Si Marcoleta lang yung salita na mag-imbestiga tayo sa Blue Ribbon eh. O ngayon, nung sila ay nagkudita at mukhang matutuloy na uli yung Blue Ribbon, tsaka nyo sinampahan ng kaso. Sasabihin nyo, no one is above the law. Correct. Pero be fair. Okay. Maring tinanggi ni Senator Pampilo Lacson ang umano'y pagprotekta nila kay dating House Speaker Martin Romualdez na isa sa inuugnay sa korupsyon sa flood control projects. Ba't hindi kayo nag-iimbestiga? Hindi po yan sa salitaan na Senator Ping Lacson. BRC ka eh. Bakit hindi mo pinupursu yung sinasabi ng 18 Marines? Wala kayong iniimbestigahan eh. Yun lang naman yun eh. Yung hindi mo pag-imbestiga ay pagpoprotekta yan sa mga mastermind. Di ba? Hindi yung katunayan, nirekomenda ko silang imbestigahan. Wala na yung mga rekomenda na yan. Ang tanong, bakit hindi mo sila inimbestigahan? Biglang kinasuhan si Jinggoy dahil nakuha nila ang Senate majority? Yan po ang tanong ni Kiko Barsaga. At dahil tanong ka ng tanong, Kiko Barsaga, malapit ka na naman tanggalin bilang congressman. Alam mo, Kiko Barsaga, okay kami sa mga pinaggagawa mo eh. Ang hindi okay yung mga congressman, okay lang yan. Laban. Tama tong sinabi ni Kiko Barsaga. Biglang kinasuhan si Jinggoy dahil nakuha nila ang Senate majority. Pero safe pa rin ang mga congressman sa Crocodile Farm.
Asan po diyan yung no one is above the law? Okay. Yan lang po ang ating topic kasi madaling araw na. Panahon na para mag-entertain tayo kahit papano, kahit konti ng mga katanungan. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay